Tanda ko pa ang araw na una kong nakita ang aking manugang. Hindi iyon isang espesyal na okasyon. Hindi ko inisip na mahalaga iyon para markahan sa kalendaryo. Nagpakita lamang ako ng pagkaingat ng kaunti kaysa dati dahil sinabi ng anak ko na may dadalhin siyang tao. Sa oras na iyon, hindi ko man lang naisip na ang pagkikita na iyon ay yayayanig sa aking buhay ng ganito katagal. Maaga akong nagising noong umagang iyon, bago pa tumunog ang alarm. At kahit wala namang espesyal na kailangang gawin, nagising lang ako. Sabi nila, habang tumatanda, nababawasan ang tulog. Pero noong araw na iyon, parang hindi ang katawan ko ang nagising, kundi ang aking damdamin. Pumunta ako sa kusina, nagpakulo ng tubig, kumuha ng tasa at ibinalik ulit. Binuksan ko ang bintana at isinara ulit. Maaga pa para dumating sila, pero hindi ako mapakali sa bahay kaya panay ang kutingting ko sa kung ano-ano. Ilang buwan nang maingat na nagkukwento ang anak ko. May kasintahan daw siyang balak pakasalan at kailangan ko raw malaman iyon. Masaya ako, pero sa kabilang banda, may kakaibang pakiramdam. Alam kong may karelasyon ang anak ko, pero iba ang bigat nang marinig ko ang salitang kasal. Ang relasyon ay maaaring lumipas, pero ang kasal ay koneksiyon ng panahon ng dalawang pamilya. Alam ko iyon ng lubos. Siguro kaya naman, noong araw na unang makikita ko ang aking manugang, sinubukan kong mag-practice ng pananalita. Hindi dapat masyadong matigas at hindi rin masyadong magaan. Dapat maging mukhang mabait, pero hindi madaling biruin. Nang maisip ko iyon, natawa ako sa sarili ko. Heto ako, malapit nang umabot sa 6 Pero lubhang abala ang puso ko dahil lang sa makikipagkita ako sa isang tao. Nang tumunog ang doorbell, huminto ako sandali. Inabot ng ilang segundo ang pagbukas ko ng pinto. Pagbukas ng pinto, nauna ang anak ko at sa likod niya, nakatayo ang aking manugang. Sa sandaling iyon, hindi ko siya tiningnan mula ulo hanggang paa, kundi pinilit kong tignan siya bilang isang tao. Pakiramdam ko, iyon ang tama. Ang tamang asal bilang isang matanda at bilang isang tao bago pa ako maging bihenan. Yumukod siya para magpakita ng paggalang. Sapat lang, hindi masyadong malalim, at hindi rin masyadong magaan. Ang suot niya ay hindi kapansin-pansin pero hindi rin nakakadismaya. Hindi siya labis na nag-ayos, pero malinis at presentable. Nagustuhan ko iyon. Naramdaman ko na iyon ang ugali ng isang taong hindi gusto na siya lang ang napapansin sa harap ng isang matanda. Kalmado ang ekspresyon ng aking manugang. Hindi siya ngumiti ng malaki at hindi rin siya nakasimangot. Halatang may kaba, pero hindi iyon naging abala sa amin. Sa aking isipan, ang manugang na ito ay marunong magtimpi ng sarili sa harap ng tao. Naniniwala ako na ang ganitong tao ay hindi basta-bastang nagbubuhos ng damdamin. Ipinakilala ng anak ko ang manugang at tinawag niya akong nanay. Sa maikling sandaling pagbigkas niya ng nanay, walang malay akong nagmatsyag kung paano niya bigkasin ang dulo ng salita at paano niya kumuha ng hininga. Hindi ito paghuhusga, kundi ugali na nabuo sa loob ng mahabang panahon ng pakikisalamuha sa tao. Malinaw niyang binanggit ang pangalan ko at hindi siya masyadong palakaibigan o masyadong malayo. Napansin ko rin ang pagtanggal niya ng sapatos. Ginamit ko ang salitang Mina, ang manugang, Jomar ang anak, at Adela ako upang magbigay ng diin at hindi lang nanay. Maayos niyang inilagay ang sapatos niya at gumaan ang pakiramdam ko. Naniniwala ako na ang ganoong maliliit na aksyon ay nagpapakita ng pagkatao. Nang pumasok siya sa bahay at umupo, hindi siya nagpakita ng anumang tanda ng paghuhusga sa loob. Sa halip, nagpabagal siya sandali kung saan uupo at tahimik siyang umupo sa lugar na itinuro ng anak ko. Ordinaryo lang ang bahay namin. Matagal na kaming nakatira dito at marami kaming mga gamit na nakasanayan na kaysa sa mga bagong gamit. Hindi sumusunod sa uso ang kulay ng dingding at hindi rin magarbo ang mga muebles. Sandali kong naisip kung ano ang tingin niya sa bahay pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Mina. Nagustuhan ko iyon. Dahil ang hindi pagpapakita ng damdamin ay nangangahulugang maingat na pagkilos niya sa nararamdaman ng kausap niya kahit sa sandaling iyon. Habang nakaupo kami sa lamesa at nagchitsa, tahimik siyang nakinig sa mga kwento ko. Hindi siya nagsalita ng marami at hindi rin siya gumawa ng masyadong mabigat na katahimikan. Kapag tinatanong, maikli siyang sumasagot at kapag nagsasalita ang anak ko, hindi siya sumasabat. Sa aking isipan, mabuti na ito. Hindi man siya sobrang perpekto,
pero hindi rin siya dapat ikabahala. Noong araw na iyon, tinawag ko si Mina ng isang beses pa. Bago pa man iyon, hindi siya pamilyar na salita, pero naisip kong masasanay rin ako. Sa panahong iyon, hindi ko tinanggap ng mabigat ang pagpasok ng manugang sa buhay ko. Inisip ko lang na siya ang pinili ng anak ko, at unti-unti ko siyang makikilala. Pagkatapos ng araw na iyon, madalas bumibisita si Mina sa bahay. Sa simula, kasama niya ang anak ko, pero kalaunan, solo na lang siya kung dumating. Sa tuwing darating siya, hindi ako nagpapakahirap na maging sobrang mabait. Naisip ko kasi na ang labis na kabaitan ay nagiging pasanin. Sa halip, naghanda lang ako ng pagkain gaya ng dati at nagsalita gaya ng dati. Ilang beses niyang sinabi na tutulong siya sa trabaho sa loob ng bahay, pero pinigilan ko siya sa simula. Pakiramdam ko, bisita pa rin siya noon at ayaw kong pilitin siyang tumayo sa kusina. Sumunod si Mina sa sinabi ko. Nagustuhan ko rin iyon. Naramdaman ko na iyon ang ugali ng isang taong hindi lang sarili ang pinipilit, kundi nakikinig sa matanda. Noong panahong iyon, hindi ako naging maingat kay Mina. Hindi ako naghinala at hindi rin ako nag-isip. Ang tanging alam ko lang, siya ang babae ng anak ko at magiging pamilya na namin siya. Akala ko, magtatagal ang paniniwala na iyon. Naniniwala ako na makakapamuhay kami ng maingat sa isa't isa nang walang malaking problema. Pagkatapos noon, madalas nang magpakita si Mina sa bahay. Sa simula, minsan o 2 beses sa isang buwan, pero paglipas ng panahon, halos tuwing weekend na siya pumupunta. Hindi dahil may espesyal na okasyon, kundi natural lang siyang sumasama sa tuwing dumadalaw ang anak ko sa bahay. Hindi ako nagtataka sa ganoong sitwasyon. Natural lang sa mga nagliligawan ang pumupunta sa bahay ng isa't isa at mas lalo na kung balak na nilang magpakasal. Sa tuwing darating si Mina, pareho lang ang ugali niya. Walang malaking pagbabago sa kilos at hindi rin siya biglang naging masyadong malapit o masyadong malayo. Pareho lang ang pagyuko niya sa tuwing nagbibigay galang at pareho lang ang ayos ng sapatos niya. Naniniwala ako na ang ganoong pagiging pareho ang nagpapakalma sa tao. Naniniwala kasi ako na ang taong hindi nagbabago sa gawa kaysa sa salita ang nagtatayo ng tiwala. Ang anak ko, si Jomar, ay naging masyadong tahimik kapag kasama niya si Mina. Hindi naman siya maingay, pero iba siya kumpara noong solo siyang umuwi. Sa harap ni Mina, parang pinipili niya ang mga salita niya at parang pilit siyang nagpapakita ng higit na paggalang sa akin. Sa aking isipan, napangiti ako. Naisip ko na bata pa rin siya. Isang lalaking hindi pa sanay, hindi rin maingay ang kainan naming magkasama. Hindi nagtira ng pagkain si Mina at hindi rin niya pinipilit kumain ng labis. Hindi siya labis na nagpapakita ng ekspresyon kung masarap ba o hindi, pero laging sinasabi niya ang, "Salamat nanay, nabusog ako." Hindi ko kinasusuklaman ang salitang iyon. Naniniwala kasi ako na ang isang salita sa hapagkainan ay nagpapakita ng atmosfera ng pamilya niya. Tapos, isang araw, maingat na nagkuwento ang anak ko. Nagdesisyon daw sila ni Mina na magpakasal at may petsa na silang tinitingnan. Nang marinig ko iyon, hindi ako nakapagsalita sandali. Kahit wala akong balak tumutol, maraming naisip ang puso ko ng sabay-sabay. Ang kaisipan na iiwan na talaga ako ng anak ko at ang kaisipan na papasok na talaga si Mina sa buhay namin. Hindi magulo ang paghahanda sa kasal. Hindi rin naghangad ng labis ang pamilya ni Mina at hindi rin kami nagpakita ng labis na pagmamadali. Nagustuhan ko iyon. Nakita ko kasi na pareho kaming ayaw maging pabigat. Hindi malaki ang lugar ng kasal at hindi rin mahaba ang seremonya. Noong araw na iyon, mas nag-ayos si Mina kaysa dati, pero hindi pa rin labis. Sa aking isipan, ngayon ang araw niya. Noong araw ng kasal, tumayo si Mina sa harap ko at yumukod ulit. Mas malalim ang pagyuko na iyon kaysa dati. Naramdaman ko ang lalim na iyon. Hindi lang ito pagpapakita ng paggalang, kundi parang tanda na papasok na siya sa isang bagong relasyon. Pagkatapos kong tanggapin ang pagyuko, hindi ako nagsalita. Naisip ko na mas kailangan ang gawa kaysa salita sa sandaling iyon. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Mina sa bahay namin. Hindi sila naghanda ng hiwalay na bahay, kundi nagdesisyon silang manirahan muna sa amin. Natural lang ang desisyon na iyon, dahil iyon sa distansya ng trabaho ng anak ko at iba pang sitwasyon, at hindi ring tumutol ang pamilya ni Mina.
Nagpapasalamat ako doon. Alam kong hindi madaling desisyon iyon, pero hindi niya ipinakita na nababagabag siya. Ang araw na unang pumasok si Mina sa bahay ay kakaibang mas malinaw sa alaala ko kaysa sa araw ng kasal. Kung noong araw ng kasal ay nagulo ang damdamin dahil maraming tao at abala, noong araw na iyon ay tahimik kaya't nanatili ang lahat sa puso ko. Maaga akong gumising noong umagang iyon. Hindi ako naghanda ng espesyal dahil araw ng paglipat ni Mina, pero inikot ko ang bahay ng isa pang beses. Nag-ayos ako ng isang kwarto at nag-alis ako ng laman ng isang aparador. Hindi ako bumili ng bagong gamit. Sa halip, nagpakita ako ng pagkaingat sa paglilinis at pag-aayos. Naniniwala ako na mas mahalaga ang maayos kaysa sa bago. Pumasok si Mina na may dalang ilang maliit na kahon. Hindi siya nagdala ng maraming gamit. Nakahinga ako ulit. Pakiramdam ko, ang hindi pagdadala ng lahat ng sabay-sabay ay nangangahulugang hindi pa niya tinuturing na kanya ang bahay na ito. Nakita ko ang maingat na pagkilos niya at hindi ko iyon minasama. Tiningnan ni Mina ang kwarto pero hindi siya nagsalita. Walang salitang malaki, maliit, maganda o pangit. Tumango lang siya, pumasok sa kwarto at inilapag ang mga gamit niya. Sandali ko siyang pinanood sa labas ng pinto at pagkatapos ay umalis ako. Naisip ko na ang labis na pagtingin sa kanya sa unang araw pa lang ay magiging pasanin sa aming dalawa. Pagkatapos naming mananghalian, lumabas si Mina sa kusina at nagtanong kung ano ang pupwede niyang maitulong. Sinabi ko na ayos lang muna noong araw na iyon. Naisip ko na kailangan pa niya ng oras para masanay. Sumunod si Mina sa sinabi ko. Hindi siya pilit na nagpakita ng pagmamadali at hindi rin siya nagpakita ng tampo. Noong gabing iyon, magkasama kaming kumain sa iisang lamesa bilang bagong pamilya. Hindi gaanong nagsalita ang anak ko at tahimik lang kumain si Mina. Kakaibang tahimik ang bahay. Hindi dahil nababagabag sila, kundi katahimikan iyon ng maingat na pagkilos sa isa't isa. Naisip ko na ayos lang ang katahimikan na iyon. Hindi naman kasi agad magiging komportable at kailangan ng oras para makarating sa ganoong estado. Noong gabing iyon, pumasok ako sa kwarto at umupo ng solo. Narinig ko ang ingay ng manugang at anak ko sa likod ng pinto at kakaibang hindi iyon pamilyar. Hindi ko kinasuklaman ang hindi pagiging pamilyar na iyon. Naramdaman ko lang na nagbago ang hangin sa bahay. Ang bahay ay laging pareho. Pero kapag may nadadagdag na tao, nagbabago ang hangin. At malinaw ko iyong naramdaman noong araw na iyon. Simula nang pumasok si Mina sa bahay, madalas kong maalala ang kabataan ko. Hindi ko iyon sinasadyang alalahanin, pero ang bawat kilos ni Mina ay humahawak sa mga alaala ko. Hindi ang paraan ng pagluluto, kundi ang tingin niya sa kusina at ang mga hakbang niya sa loob ng bahay. Ang ganoong bagay ay may kapangyarihan na magpabalik ng damdamin ng hindi nagsasalita. Noong bata pa ako, marami akong pinagdaanan sa saloobin. Kahit hindi ko na kailangang detalyadong sabihin, alam ng mga nakaranas. Simula nang magising sa umaga, kailangan kong magsimula ng araw ng may pagkaingat. At ang pwesto ko sa bahay ay laging maingat. Kahit anong gawin, hindi ako magiging perpekto. At kahit tahimik lang ako, sinasabihan ako na may kulang. Natural lang na responsibilidad ko ang trabaho sa loob ng bahay at parang karangalan ang magreklamo na nahihirapan ako. Kaya naman, matagal ko nang pinangako sa sarili ko. Kapag ako na ang maging bihenan, hindi ko gagawin sa aking manugang ang nangyari sa akin. Nagbago ang mundo, nagbago ang tao, at wala akong rason para ipasa pa ang sakit. Gusto kong gumawa ng linya may sariling buhay si Mina, at may sarili akong buhay. Kaya naman, kahit pagkatapos niyang pumasok, hindi ko siya pinilit sa trabaho sa loob ng bahay. Ang paghahanda ng pagkain sa umaga, paglalaba, at paglilinis ay hindi ko ipinagkatiwala kay Mina. Kapag nagkusang tumulong si Mina, sinasabi kong, ayos lang, at kailangan pa niyang masanay. Ang salitang iyon ay totoo. Ayaw kong mabaon siya sa trabaho sa loob ng bahay agad-agad. Nakinig si Mina sa sinabi ko at tumango. At talaga namang hindi siya nagsalita. At pinili niyang panoorin ang trabaho sa loob ng bahay na ginagawa ko. Komportable ako sa ganoong sitwasyon. Mas gusto ko pa ang layo na iyon hindi siya pilit na tumutulong. At hindi rin siya nagpapabaya. Pero, paglipas ng kaunting oras, nagsimula si Mina na kumilos nang hindi ko nakikita. Kapag ako ang unang nagising sa umaga at pumasok sa kusina,
maayos na ang lababo o kaya naman kapag umuwi ako galing sa pamamalengke, maayos na ang loob ng ref. Hindi niya iyon ginawa ng hayagan, kundi parang natural lang at hindi mapapansin. Sa simula, akala ko nagkakamali lang ako. Naisip ko na baka hindi ko lang naaalala na inayos ko na pala. Dahil madalas kong marinig na lumalabo ang alaala habang tumatanda, ayaw kong paghinalaan si Mina ng walang dahilan. Pero, nang maulit ng ilang beses, nalaman kong hindi pala iyon ang kaso. Tahimik at walang imik na ginagawa ni Mina ang trabaho sa loob ng bahay, hanggang sa kaya niya, ganoon din sa paglalaba. May mga araw na pagbalik ko, nakasampay na ang mga labada ng maayos sa sampayan. Minsan, maayos na ang lamesa na hindi ko naayos sa umaga. Hindi sinabi ni Mina na ginawa niya ang mga iyon. Hindi siya nagkusa na magsalita, maliban na lang kung magtatanong ako. Iyon ang nagpagulo sa akin. Una kong naramdaman ang pasasalamat at pagkatapos ay ang paghingi ng tawad. Naisip ko na ang paggawa niya ng kusa, kahit hindi ko iniuutos, ay nangangahulugang nagpapakita siya ng pagkaingat. Kaya naman, sinubukan kong balikan sa isip ko kung baka ang mga salita o kilos ko ba ang nagtulak kay Mina na kumilos. Isang araw, sinabi ko kay Mina, "Hindi mo kailangang gawin iyan. Kaya ko pa." Narinig niya iyon at ngumiti lang siya at sinabing, "Ayos lang nanay, hindi ako nabibigatan. Ginagawa ko lang dahil kaya ko." Ang salitang iyon ay hindi mukhang kasinungalingan. Pero, hindi ko alam ang lahat ng damdaming nakapaloob doon. Maingat si Mina habang ginagawa ang trabaho sa loob ng bahay. Hindi niya basta-basta inililipat ang mga gamit ko. At kung may inayos siya at mukhang nababagabag ako, ibinabalik niya sa dati. Nagpakita ako ng pagkabahala sa ganoong kilos. Naisip ko na hindi niya kailangang magpakita ng pagkabahala ng ganoon. Pero sa parehong oras, nagpapasalamat ako sa maingat na pagkilos niya. Noong bata pa ako, hindi ako pwedeng maging komportable na tumanggap ng ganoong pagkaingat. Kaya naman, ang ganoong kilos ni Mina ay lalong nagpakomplikado sa damdamin ko, kasama ng pasasalamat. Naisip ko, dapat ko ba siyang mas maging mabait? Sa kabilang banda, nagiging balisa ako na baka nagbibigay ako ng pasanin kay Mina na hindi ko alam, dahil sobrang maingat siya. Pero, noong panahong iyon, hindi ko ipinakita ang lahat ng damdaming iyon. Naisip ko na kapag sinabi ko, baka maging awkward lang kaming dalawa. Sa halip, pinilit ko na tignan si Mina ng mabuti sa loob ng puso ko. Ang ugali niyang mag-alaga sa bahay kahit hindi inuutusan, at ang pagkilos niya nang hindi nagpapakita ng ebidensya, ay malinaw na pinahahalagahan ko. Noong panahong iyon, si Mina ay mukhang masipag sa paningin ko. Mukha siyang isang taong nagpapakita ng pagkaingat na hindi labis-labis, pero hindi rin pinapabayaan ang gawain sa bahay. Naisip ko na kung si Mina ang aking manugang, makakapamuhay kami ng walang malaking problema. Naniniwala ako na paglipas ng panahon, masasanay kami sa isa't isa at natural lang na mahahanap namin ang pupwesto namin. Mabilis na lumipas ang oras. Parang ordinaryo lang ang bawat araw, pero nang tumingin ako sa kalendaryo, 1 taon na pala si Mina sa bahay namin. Walang malaking pangyayari na dapat tandaan. Siguro kaya naman, mas mabilis ang paglipas ng oras. Sa tuwing nagigising sa umaga, nagsisimula ang araw ng bagong pamilya. Pagdating ng gabi, umuwi kami dala ang aming pagod, kumain, at tinatapos ang araw. Palagian lang ang mga ordinaryong araw. Sa loob ng 1 taon na iyon, walang malaking pagbabago kay Mina. Kumikilos siya sa bahay ng pareho pa rin ang ugali, at pareho lang ang distansya niya sa trabaho sa loob ng bahay. Hindi siya masyadong nagmamadali, at hindi rin siya nagpapabaya. Alam kong hindi madali ang balanse na iyon, kaya pinilit kong mas lalong tignan ng mabuti si Mina. Abala ang anak ko sa trabaho, at si Mina ay nag-aalaga sa sarili niyang trabaho at trabaho sa loob ng bahay. Hindi sila nagtatalo ng malaki, at wala ring araw na sobrang sweet sila. Tahimik lang silang mag-asawa. Naisip ko na mas totoo iyon. Alam kong hindi laging puno ng tawanan ang kasal. Tapos, isang araw, maingat na nagkuwento si Mina sa akin. May gusto daw siyang pag-usapan, at kung puwede raw siyang humingi ng kaunting oras. Hindi masyadong nagbago ang pananalita niya, pero may bahagi na medyo matigas. Naramdaman ko
ang maliit na pagbabago na iyon. Alam kong may kuwento siya na hindi niya madaling masabi. Hapon iyon. Nasa trabaho ang anak ko at kami lang ni Mina ang nasa bahay. Nakaupo si Mina sa kusina at nang lumabas ako sa sala, tahimik niya akong tinawag. Mahina ang boses niya at sa halip na tumingin ng diretso sa akin, umiwas siya sandali ng tingin. Nagiging balisa ako. Ang pagtawag niya sa akin, 1 taon na siyang nasa bahay, ay nangangailangan ng malaking tapang para sa kanya. Umupo ako sa tapat ni Mina nang walang salita. Hindi ko siya minamadali. Naisip ko na mas mabuting hintayin ko siyang magsalita. Sandali kaming natahimik. At sa pagitan noon, panay ang kutingting ni Mina sa kamay niya. Ang maliliit na kilos na iyon ay naging malaki sa paningin ko. Matagal siyang nag-alinlangan. At pagkatapos ay maingat siyang nagkuwento. May pinoproblema daw siya. Tumango lang ako. Nagpapakita na nakikinig ako. Naisip ko na kapag nagsalita pa ako, baka mas lalo siyang kabahan. Tungkol sa anak, ang kwento ni Mina. 1 taon na silang kasal at sinusubukan nilang magkaroon ng anak pero hindi raw madali gaya ng iniisip nila. Habang sinasabi niya iyon, hindi niya ako tinitingnan ng diretsyo. Unti-unting humihina ang dulo ng salita at hindi mapakali ang kamay niya sa tuhod. Nang marinig ko iyon, huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, alam ko kung gaano karaming kaisipan ang kailangan ni Mina bago niya masabi ang mga iyon. Ang problema sa anak ay sensitibo para sa lahat at mas lalo na kung sabihenan mo pa sasabihin, alam ni Mina iyon. Nagiging balisa daw si Mina na baka may kulang sa kanya o baka may problema sa katawan niya. Pumunta na raw siya sa doktor at walang malaking problema pero hindi pa rin siya mapakali. Sinasabi raw ng mga tao sa paligid na ayos lang at hintayin lang ang oras pero kapag umuwi siya, nabibigatan daw siya. Hindi ko pinutol ang sinasabi ni Mina at nakinig ako hanggang sa dulo. Hindi ako nagbigay ng payo o nagsabi agad ng ayos lang. Naisip ko na hindi niya kailangan iyon ngayon. Mas mahalaga yata na may mapagsabihan siya ng damdamin niya. Habang nagsasalita, maingat pa rin si Mina. Palagian niyang tinitignan kung nabibigatan ba ako o baka nagiging balisa ako. Naawa ako sa ganoong sitwasyon niya. Ang sitwasyon ni Mina na kahit ang problema sa anak ang pinag-uusapan, kailangan pa niyang unahin ang damdamin ng bihenan niya ay nagpaalala sa akin ng kabataan ko. Habang nakikinig, naramdaman ko na maraming damdamin ang lumalabas sa loob ko ng sabay-sabay. Pasasalamat dahil nagtiwala siyang sabihin sa akin. At awa para kay Mina na solo niyang dinala ang problema. Kasabay noon, naramdaman ko rin na ang oras ng pamilya namin ay nagbabago ulit ng direksyon. Kahit pagkatapos kong makinig sa kwento ni Mina, hindi agad kumalma ang puso ko. Sa labas, nagpatuloy ang araw na parang walang nangyari. Pero sa loob ko, patuloy na gumagala ang mga salita niya. Ang salitang sinusubukan, pero hindi madali. Ang salitang nabibigatan. Ang pag-amin niya na tinitignan niya ang sarili niya kung may kulang ba siya. Naalala ko lahat iyon. Noong gabing iyon, naghanda ako ng pagkain gaya ng dati at tahimik ding umupo si Mina sa lamesa gaya ng dati. Sa labas, walang pagbabago, pero sa tingin ko, medyo iba ang ekspresyon ni Mina. Hindi nabawasan ang salita niya, kundi parang medyo matagal bago siyang ngumiti. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog agad. Dahil narinig ko ang problema ni Mina, hindi ko na lang pwedeng palampasin. Ang anak ko ay kasama ni Mina sa buhay, at ang problema sa anak ay problema ng mag-asawa, pero pakiramdam ko, si Mina lang ang nabibigatan. Iyon ang nagpabalisa sa akin. Naisip ko na hindi tama kung pakiramdam ni Mina ay solo siyang may responsibilidad. Kaya naman, pagkalipas ng ilang araw, tinawag ko ang anak ko ng solo. Hindi ako nagbigay ng espesyal na rason, kundi pinili ko lang ang araw na maaga siyang umuwi. Nang pumasok si Mina sa kwarto, tahimik akong nagkuwento sa anak ko na nakaupo sa sala. Pinipili ko rin ang salita ko. Ayaw kong maging masyadong mabigat at ayaw ko ring maging masyadong magaan. Sinabi ko na parang maraming iniisip si Mina. Maingat akong nagtanong kung alam ba niya na hindi mapakali ang puso ni Mina dahil sa problema sa anak. Habang sinasabi ko iyon, tinitingnan ko ang mukha ng anak ko. Nagtataka ako kung magugulat ba siya o malilito o kung alam na niya. Tumango sandali ang anak ko nang marinig niya ang sinabi ko. At pagkatapos, nagsalita siya nang hindi nagpapakita ng labis na pagkabahala. Alam daw niya.
Sinabi raw ni Mina sa kanya ang problema. Gumaan ang pakiramdam ko. Naisip ko na hindi pala solo si Mina na nagdadala ng problema. Sinabi pa ng anak ko na hindi raw siya masyadong nagiging balisa. Hindi raw ito napipilit at kailangan lang ng oras. Ngayon daw ay naantala lang. Pero darating din ang oras na iyon. At ngumiti siya. Sinabing balang araw, natural lang na darating ang isang anghel na anak sa kanila. Nang marinig ko iyon, tiningnan ko ulit ang anak ko. Sa paningin ko, bata pa rin siya. Pero sa sandaling iyon, mukha siyang matibay. Mukha siyang taong kayang maghintay at magtiwala sa oras kaysa sa maging balisa. Nagpapasalamat ako sa ugali niya. At sa kabilang banda, medyo kakaiba. Hindi kasi ako nagkaroon ng ganoong kapayapaan noong bata pa ako. Sinabi ng anak ko na ayaw niyang bigyan ng pasanin si Mina. Sa tuwing napag-uusapan ng anak, parang mas lalong dinidiin ni Mina ang sarili niya, kaya raw pinipilit niyang maging parang walang nangyari. Naisip niya na ang isang simpleng tanong na, "Ayos ka lang ba?" ay maaaring maging sugat kay Mina. Nang marinig ko iyon, naramdaman ko na mas marami palang alam ang anak ko. Sinabi ko sa anak ko na ang pagkuwento ni Mina sa akin, ang bihenan niya ay nangangahulugang mabigat na ang damdamin niya. Tumango ang anak ko, sinabing, "Alam ko po," at sinabi niya na mas lalo pa siyang magpapakita ng pagkaingat at hindi niya papayagan si Mina na makaramdam na solo siya. Pagkatapos ng usapan noong araw na iyon, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Ang kaisipan na dinadala ng anak ko ang problema ni Mina ay naging kaunting ginhawa para sa akin. Hindi man nawala ng tuluyan ang pagkabahala tungkol sa anak, pero gusto kong maniwala na hindi magiging simula ng pagkakawatak-watak ang problemang iyon sa pamilya namin. Noong panahong iyon, inisip ko na malulutas iyon ng oras, gaya ng sinabi ng anak ko. Ang salitang darating din ang anghel na anak balang araw ay hindi lang panlulumo kundi parang totoo. Kaya naman, pagkatapos noon, sinubukan kong huwag magsimula ng usapan tungkol sa anak. Naniniwala ako na ang paghihintay ng hindi nagmamadali ang mas makakabuti sa aming lahat. Kahit pagkatapos kong mag-usap sa anak ko, hindi pa rin ako lubusang mapakali. Totoong sinabi ng anak ko na hindi siya nagiging balisa. Pero hindi ko inisip na ang isang salita na iyon ay magpapagaan sa puso ni Mina. Alam kong ang problema sa anak ay mas lalong mabigat kapag solo ka, kaysa sa mga salitang lumalabas. May bigat iyon na alam lang ng mga nakaranas. At may pagmamadali iyon na hindi kayang sabihin. Kaya naman, naisip ko na kailangan kong tawagin ulit si Mina ng solo. Kailangan ko ng malaking desisyon, gaya noong unang beses siyang magkuwento. Nagpakita ako ng pagkaingat na baka ang isang maling salita ay lalong magpabigat sa puso ni Mina. Alam ko na ang pwesto ng bihenan ay maaaring maging pasanin kahit magbigay ka ng ginhawa at maaaring maging parang pagtalikod kahit manahimik ka. Ang araw na tinawag ko si Mina ay hindi espesyal. Pagkatapos ng trabaho sa loob ng bahay, hapon na, at mahaba ang sinag ng araw sa sahig ng sala. Wala pa ang anak ko, at kami lang ni Mina ang nasa bahay. Nagpakulo ako ng tubig sa kusina at naghanda ng tsaa, at tahimik namang umupo si Mina sa tapat ko. Hindi gaya ng dati, medyo matagal akong tiningnan ni Mina. Ang tingin niya ay may kaba, kaysa sa pagkaingat. Sandali akong nag-antala bago ako nagsalita. Sinabi ko na patuloy kong iniisip ang problemang sinabi niya noon. Hindi nagsalita si Mina, kundi tumango lang siya ng napakaliit. Sa reaksyon na iyon, alam kong hindi pa nalilimutan ni Mina ang kuwentong iyon. Sinabi ko kay Mina na huwag siyang magmadali. Hindi ito madaling makuha at hindi rin nangangahulugang masama kung hindi agad-agad. Pinili ko ang mga salita ko ng dahan-dahan. Ayaw kong maging parang salita na galing sa itaas at ayaw kong maging parang payo. Kaya naman, idinagdag ko ang kuwento ko. Sinabi ko na noong bata pa ako, masyadong abala rin ang puso ko at alam ko kung gaano kahirap maghintay. Habang nakikinig si Mina, yumukod lang siya. Hindi man siya nakatingin, pero parang bukas ang tenga niya. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ayos lang kung medyo matagal bago dumating ang anak. May iba't ibang oras ang mundo at wala sa mga iyon ang mali. Hindi kailangan na mauna kaysa sa iba at hindi ring ibig sabihin na maganda ang buhay kung mabilis. At sinabi ko kay Mina na ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyang buhay nila. Kailangan daw na masaya ang oras na kasama sila, may anak man o wala.
Ang pag-iipon ng araw na may ngiti ang mas uunahin. Kung ipapalipas niya ang kasalukuyang buhay niya habang naghihintay sa anak, sayang daw iyon. Habang sinasabi ko iyon, tinitingnan ko ang mukha ni Mina. Tahimik pa rin siya, pero parang medyo gumaan ang ekspresyon niya. Parang bumaba ang pagkatensyon sa balikat niya. Gumaan ang pakiramdam ko sa maliit na pagbabagong iyon. Kahit hindi man perpekto ang sinabi ko, umaasa ako na nabawasan ang bigat sa puso ni Mina. Idinagdag ko, sa bahay na ito, walang sinuman ang kailangang maging balisa dahil sa anak. Hindi rin ako magmamadali. Ang anak ay parang bigay ng langit, darating kung kailan ito kailangan. At bago iyon, ayusin lang ang buhay. Alam kong baka gasgas na iyon kay Mina, pero iyon ang totoo kong damdamin. Doon lang siya nagsabi, "Salamat po," nang mahina. Ang isang salitang iyon ay maingat. Hindi siya umiyak, at hindi rin siya nagbuhos ng damdamin, pero parang may inilapag siya na matagal na niyang sinasarili. Nang makita ko iyon, parang naramdaman ko ang kirot sa puso ko. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi nagbago ng malaki si Mina. Tahimik pa rin siyang nag-alaga sa trabaho sa loob ng bahay at hindi rin siya masyadong nagsalita, pero sa paningin ko, parang hindi na siya masyadong nagmamadali. Parang medyo bumagal ang pagkilos niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa sinabi ko o siya lang ang nagdesisyon. Nanood lang ako. Hindi na ako nag-uusisa tungkol sa anak at pinilit ko ring huwag masyadong tingnan ang ekspresyon ni Mina. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ang paghihintay ay isa ring paraan ng pagmamahal. Noong panahong iyon, naniniwala ako na may kapayapaan na kailangan pang ingatan sa pamilya namin. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi nagbago ng malaki ang itsura ng bahay. Pagdating ng umaga, nagsimula ang araw ng bawat isa, at pagdating ng gabi, umupo kami ulit sa iisang lamesa at kumain. Hindi nawala ng tuluyan ang tawanan, at hindi rin kami biglang naging masyadong masaya. Pero may kakaibang katahimikan ang nanatili sa bahay. Katahimikan na parang lahat kami ay may iisang iniisip, kahit walang nagsasalita. Nagpatuloy si Mina sa trabaho sa loob ng bahay gaya ng dati, at nagtrabaho si Jomar gaya ng dati. Sa labas, mukha kaming ordinaryong pamilya na walang problema. Pero, alam ko, hindi pa lubusang gumaan ang puso ni Mina. Pagkatapos kong sabihin na huwag siyang magmadali, parang mas lalo siyang nagpakita na masaya siya sa harap ko. Mukha siyang ayos lang, kahit hindi niya sinasabi. Iyon ang lalong nagpabalisa sa akin. Ganoon din ang anak ko. Dumalas ang araw na maaga siyang umuwi at tumagal ang oras na nakaupo siya sa tabi ni Mina. Hindi man sila nag-uusap ng marami, pero nakikita ko na sinubukan nilang magkasama. Sa panunood ko, naramdaman ko na ginagawa ng anak ko ang abot ng kanyang makakaya. Pero, alam ko rin na ang pagsubok na iyon ay hindi laging humahantong sa pagpapakalma ng puso. Tapos, isang araw, nagsimula nang magkuwento si Mina tungkol sa doktor. Sa simula, pagod lang daw siya, at pagkatapos, kailangan daw niyang magpa-check up. Natural lang ang kwento. Pero naintindihan ko ang ibig sabihin. Pakiramdam ko, matagal na nilang iniisip ang pagpapatingin sa doktor. Hindi rin binaliwala ng anak ko ang kwento. Tumango siya, sinabing, "Ayos lang siguro." Makakatulong daw ang pagpapatingin sa pagpapakalma ng isip. Ang salitang iyon ay hindi nagpapakita ng pagmamadali, kundi ng kagustuhang makita ang katotohanan. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, hindi ito desisyon na dala ng pagkabalisa, kundi pagpipilian na napag-usapan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ko silang nakaupo ng magkatabi. Hindi sa lamesa, hindi rin sa sofa, kundi sa isang maliit na silya sa gilid ng bintana. Tahimik silang nag-uusap, hindi malakas ang boses, at hindi rin labis-labis ang ekspresyon. Tiningnan ko sila mula sa malayo, at naisip ko, hindi ito madaling desisyon. Noong gabing iyon, maingat na sinabi ni Mina sa akin. Nagdesisyon po kami na magpatingin sa doktor kasama si Jomar. Hindi niya iyon pinalawig. Pero, sinabi niya na naisip daw nila na mas mabuting magpa-diagnose ng formal at alamin kung bakit hindi sila madaling magkaroon ng anak. Maikli lang ang salita, pero naramdaman ko kung gaano karaming kaisipan ang nakatago sa likod. Nang marinig ko iyon, hindi ako agad nagreaksyon. Sandali kong tinitigan ang mukha ni Mina, at pagkatapos ay tumango ako. Tama ang naisip ninyo. Makakatulong iyan sa inyo na ayusin ang isip.
Hindi ako nagdagdag ng maraming salita. Alam kong hindi madali ang desisyon na iyon. Tahimik lang na nakaupo ang anak ko sa tabi niya. Hindi siya sumabat habang nagsasalita si Mina, at pagkatapos lang niyang marinig ang lahat, tumango siya. Sa ganoong sitwasyon, alam kong hindi lang ito desisyon ng isa. Nakita ko na pinoproblema nila iyon ng magkasama at handa silang panindigan. Sinabi ni Mina na medyo natatakot siyang pumunta sa doktor. Nagiging balisa daw siya na baka lalong bumigat ang puso niya kung marinig niya ang dahilan. Pero, sa parehong oras, hindi niya na raw kaya na magpalipas ng oras nang walang alam. Ang salitang iyon ay tapat. Halo-halo ang takot at pag-asa. Sinabi ko kay Mina na anuman ang resulta, hindi iyon kasalanan ng sinuman. Kahit malaman pa nila ang dahilan sa doktor, iyon ay maaaring simula ng solusyon o pagkakataon para maging payapa ang isip. Ang mahalaga ay ang magkasama sila ni Jomar at hindi siya solo. Tumango si Mina. Pagkatapos ng araw na iyon, tahimik na nagpatuloy ang pagpili ng araw para sa pagpapatingin. Hindi namin iyon inihayag at hindi rin namin inulit ang kwento sa bahay. Pero, alam ko, habang papalapit ang araw na iyon, may kakaibang kaba sa kanilang dalawa. Medyo iba ang paglakad ng anak ko papunta sa trabaho sa umaga at ang pagkilos ng kamay ni Mina sa loob ng bahay. Mas kalmado kaysa dati at mas maingat kaysa dati. Sa panonood ko, naramdaman ko ulit na may mga sandali sa buhay na tahimik na nagbabago ang direksyon. Nang papalapit ang araw ng pagpapatingin, mas lalong naging tahimik ang hangin sa bahay. Walang sinuman ang nagbawas ng salita ng sadya, pero natural lang na nabawasan ang usapan. Sa hapagkainan sa umaga, kumain kami gaya ng dati, pero malinaw lang ang tunog ng kutsara. At madalas na hindi nagtatagpo ang tingin namin. Noong araw na iyon, matagal akong nakatingin sa labas ng bintana, pinipilit kong tignan ang kulay ng langit at ang panahon. Alam ko na ang pagtuon sa maliliit na bagay ay tanda na may mahalagang bagay na mangyayari. Sinabi ng anak ko at ni Mina na magkasama silang pupunta sa doktor. Hindi nila sinabi na solo sila. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Anuman ang marinig nila, ang katotohanang hindi sila solo ang magiging suporta nila. Magkatabi silang umalis, at matagal akong nakatayo doon habang naririnig ko ang pagsara ng pinto. Hindi ko mapigilan na lumipat ng puwesto, at tiningnan ko ulit ang hawakan ng pinto. Ang araw na iyon ay kakaibang humaba. Nang solo ako sa bahay, narinig ko pati ang mga ingay na hindi ko napapansin dati. Ang tunog ng segundo ng orasan, at ang maliliit na ingay mula sa ref, ay parang nagmamadali sa oras. Sinadya kong mag-ayos ng bahay para lumipas ang oras. Naniniwala ako na kapag kumilos ang kamay, hindi masyadong lalalim ang kaisipan. Nang magdapit hapon, umuwi silang dalawa. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto, natural akong tumingin. Hindi ako nagtagal na tignan ang mukha nila. Mukhang hindi nagbago ang anak ko. Pero iba ang tingin ni Mina. Pinilit niyang magmukhang kalmado. Pero hindi niya maitago ang kaba na nakatago sa loob. Inilapag nila ang gamit at umupo sandali. At pagkatapos ay maingat na sinabi ni Mina ang narinig nila sa doktor. Kalmado ang pananalita, pero mabigat ang bawat pangungusap. Nagpa-diagnose daw sila ng formal at narinig na nila ang resulta. Sinabi raw ng doktor ang edad ni Mina. Mahirap na raw subukan ang pagbubuntis dahil sa edad at habang tumatagal, lalo raw bababa ang posibilidad. Habang sinasabi niya iyon, maayos na nakalagay ang kamay ni Mina sa tuhod niya. Nakita ko na mahigpit ang hawak niya. Nagpabalisa ako sa kamay na iyon. Nagpatuloy si Mina sa pagsasalita. Hindi rin daw bata ang anak ko, kaya hindi raw madaling kondisyon para sa kanilang dalawa ang pagbubuntis. Ibig sabihin, hindi lang ito problema ni Mina, pero lalong tumigas ang mukha niya. At idinagdag pa raw ng doktor. Kung magbuntis pa sila pagkatapos ng mas matagal na oras, mas lalong tataas ang panganib dahil sa late pregnancy. Mahirap na raw ang pagbubuntis, at kung magbuntis man, magiging pasanin sa katawan, at kailangan nilang mag-ingat ng labis. Huminto sandali si Mina sa bahaging iyon. Huminga siya ng malalim, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita. Habang nakikinig ako, nakita ko na unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Mina. Sa simula, seryoso lang ang mukha niya, pero paglipas ng oras, lalong lumalim ang kaba. Parang sabay-sabay na lumalabas ang maraming kaisipan sa utak niya. Gaano karaming oras pa ba ang natitira? Ano ang dapat nilang piliin?
Ano ang dapat nilang bitawan? Lahat ng tanong na iyon ay sabay-sabay na lumalabas sa mukha niya. Tahimik lang na nakaupo ang anak ko sa tabi niya at nakikinig. Hindi siya sumabat at hindi rin siya pilit na nagbigay ng ginhawa. Naisip ko na mas lalong mahirap iyon dahil ang katotohanan ang mas malaki sa kanya ngayon kaysa sa salitang makakapagpakalma. Sinabi ni Mina na nang lumabas sila sa ospital, parang bumigat ang hakbang niya. Wala pa raw namang nagdesisyon, pero parang biglang lumiit ang oras. Pakiramdam daw niya, lalong nagmamadali ang pagpili nila, at patuloy na nagmamadali ang puso niya. Nang marinig ko iyon, naintindihan ko kung gaano kawalang silbi ang sinabi ko noon na, huwag kang magmadali. Ang puso ng tao ay hindi madaling maging kalmado, lalo na sa problema na konektado sa katawan. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbago ng malaki si Mina. Madalas siyang nakatunganga habang gumagawa sa bahay o madaling nagugulat sa maliliit na bagay. Ang mga bagay na dati ay tinitignan lang niya ng tahimik at ngiti. Ngayon ay tumitigas ang ekspresyon niya. Sa gabi, parang hindi siya madaling makatulog. Kahit nakapatay na ang ilaw, naririnig ko ang ingay niya na nagpapalit ng posisyon. Sa tuwing naririnig ko iyon, tahimik lang akong nakahiga. Hindi ko alam kung tama bang buksan ko ang pinto at bigyan siya ng ginhawa o mas mabuting hayaan ko siyang mag-isip ng solo. Ang pwesto ng bihenan ay lalong naging mahirap sa mga sandaling iyon. Kung masyado akong lalapit, baka maging pasanin. Kung masyado akong lalayo, baka magmukhang pagtalikod. Madalas ding bumuntong hininga si Mina sa araw. Yumuyo ko siya habang nagpapahinga para hindi ko mapansin. Pero malinaw na malinaw iyon sa paningin ko. Alam ko na ang narinig niya sa ospital ay hindi lang simpleng impormasyon, kundi yayanig sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Mina. Noong panahong iyon, umaasa ako na hindi magtatagal ang kaba na iyon. Umaasa ako na paglipas ng oras, kukuha siya ng hininga at makikita niya ulit ang ritmo niya. Pero sa kabilang banda, alam ko rin na hindi madaling mawawala ang kaba na iyon. Ang kwento tungkol sa katawan at oras ay matagal na nananatili sa puso at nagpapahirap sa tao. Ganoon ang nangyari, at lumipas ang 1 linggo pagkatapos nilang pumunta sa ospital. Hindi man mahaba o maikli ang 1 linggo na iyon, pero patuloy na mabigat ang hangin sa bahay. Mukhang hindi umaalis sa isip ni Mina ang narinig niya sa ospital, at si Jomar naman ay pilit na nagpapakita ng kalmado. Sa pagitan nilang dalawa, binawasan ko ang salita ko. Ayaw kong magulo pa ang isip nila sa pamamagitan ng pagdadagdag ng kung ano-ano. Tapos, isang hapon, tumunog ang telepono ng bahay. Ngayon, cellphone na ang nakasanayan, kaya bihira lang tumunog ang telepono ng bahay. Pero noong araw na iyon, kakaibang malakas. Si Mina ang unang sumagot. Naguhugas ako ng kamay sa kusina, pero agad kong napansin na mas mababa at maingat ang boses ni Mina. Hindi nagtagal ang tawag. Pero pagkatapos niyang ibaba ang telepono, matagal siyang nanatili sa puwesto. Hindi siya gumalaw, parang tumigas ang katawan niya. Kakaiba ang sitwasyon. Kaya maingat kong tiningnan si Mina. Hindi siya tumingala, huminga lang siya ng malalim. Sinabi ni Mina na tumawag ulit ang ospital. May karagdagang paliwanag daw sila tungkol sa resulta ng check-up noon. Nang marinig ko iyon, parang bumaba ang dibdib ko. Naisip ko na narinig na nila ang mabibigat na kwento at ang pangangailangan ng karagdagang paliwanag ay hindi magaan. Sinabi ni Mina na kailangan niyang sabihin sa anak ko at pumasok siya sa kwarto. Solo lang ako sa sala at narinig ko ang pagsara ng pinto. Sa likod ng pinto, napakahina ng boses ng dalawa pero hindi ko naintindihan kung ano ang sinasabi nila. Pero nalaman kong hindi maikli ang usapan dahil hindi nagbukas ang pinto. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ulit si Mina sa sala. Mas maputla ang mukha niya kaysa dati. Sumunod ang anak ko, pero matigas ang ekspresyon niya. Walang sinuman ang nagsalita. Naramdaman ko na ang katahimikan ang pumalit sa mga salita. Nag-alinlangan sandali si Mina, at pagkatapos ay maingat niyang sinabi ang narinig niya sa doktor. Sinabi raw ng doktor ang resulta ng nakaraang test. Sa simula, ang edad at kondisyon ni Mina ang pinag-usapan. Pero sa mas detalyadong pagsusuri, hindi raw si Mina ang may problema, kundi mas malaki ang problema sa anak ko. Habang sinasabi niya iyon, hindi siya makatingin ng diretsyo. Pinilit niyang maging kalmado ang pananalita, pero madalas siyang naputol sa paghinga. Dahil daw sa resulta ng test ng anak ko,
May factor na nagpapahirap sa pagbubuntis, kaya mahirap ang natural na pagbubuntis. Nang marinig ko iyon, hindi ako nakapagsalita sandali. Ang salitang hindi si Mina ang may problema ay parang ginhawa, pero sa parehong oras, nagbigay ng panibagong bigat. Hindi nagbago ang conclusion na mahirap magbuntis. Nag-iba lang ang dahilan. Nang marinig daw iyon ni Mina, parang natulala siya. Matagal niyang pinahirapan ang sarili niya, na baka may kulang sa kanya, o baka dahil sa edad niya. Pero biglang nagbago ang lahat ng kaisipan na iyon. Walang oras para makaramdam ng ginhawa, dumating agad ang mas malaking pagkalito. Lalong nahirapan si Mina dahil sa kaisipan tungkol sa anak ko. Kahit sinabihan siya na hindi siya ang may kasalanan, hindi pa rin siya mapakali. Sa halip, nagpabalisa siya kung paano tatanggapin ng anak ko ang katotohanan at kung gaano niya sisihin ang sarili niya. Nang marinig ko iyon, naramdaman ko na inuuna pa rin ni Mina ang anak ko kaysa sa sarili niya. Tahimik lang ang anak ko habang nakikinig. Yumukod siya at nakaupo siya na nakatikom ang kamay. Iyon ang lalong nagpabalisa sa akin. Ang mga lalaki ay madalas na nagbabawas ng salita sa mga ganitong problema at mas maraming iniisip sa katahimikan na iyon. Mukhang mas nagulat si Mina nang makita ang ugali ng anak ko. Sinabi ni Mina na maingat na sinabi ng doktor na hindi naman daw imposible ang medikal na paraan. Pero baka mahirap daw ang daan at kailangan nilang pag-isipan ang maraming pagpipilian. Ang salitang iyon ay parang panibagong pasanin kay Mina. Pakiramdam niya, hindi na lang ito problema na hihintayin, kundi kailangan na nilang pumili. Pagkatapos ng araw na iyon, halatang nagulat si Mina. Mas lalong nabawasan ang salita at lalong tumigas ang ekspresyon. Minsan, nakatunganga lang siya at pagkatapos ay biglang yumayanig sa ulo, parang bumabalik sa realidad. Sa tuwing nakikita ko iyon, nararamdaman ko kung gaano katindi na yumanig ang katotohanan sa puso ni Mina. Muling bumaba ang malalim na katahimikan sa bahay. Pero, iba ang katangian ng katahimikan na iyon. Kung dati ay halo-halo ang kaba at pagmamadali, ngayon ay halo-halo ang gulat at pagkalito. Sa hangin na iyon, nararamdaman ko na ang problemang ito ay hindi lang tungkol sa pag-anak, kundi nasa yugto na ito na sinusubukan ang puso at relasyon ng pamilya. Pagkatapos ng araw na iyon, halatang nagbago ang hangin sa bahay. Walang sinuman ang nagsimula na maging tahimik, pero natural lang na tumahimik kaming lahat. Sa pagkain, tunog lang ng kutsara ang naririnig, at mas mahina ang tunog ng telebisyon. Hindi nawala ang tawanan, kundi nagpapakita kami ng pagkaingat sa pagtawa. Naramdaman ko ang lamig na iyon sa balat ko. Naramdaman ko ulit na ang bahay ay kamukha ng puso ng tao. Mas lalong hindi nagsalita si Mina. Tahimik pa rin siyang gumawa, pero walang luwag ang kamay niya. Gumalaw siya na parang may gustong tapusin agad, at kapag huminto siya sandali, nakikita ko na lumalalim ang iniisip niya. Nagbago rin ang anak ko. Kahit nasa bahay, parang wala ang puso niya. Kahit nakaupo sila ng magkatabi, hindi nagtagal ang usapan. Parang may hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Hindi ko kayang hayaan lang iyon. Naisip ko na ang paghihintay na malulutas ng oras ay magpapabigat sa kanila. Naramdaman ko na hindi ito problema na maaayos lang sa hindi pagsasalita. Kaya naman, nagdesisyon ako at tinawag ko silang dalawa ng solo. Naisip ko na masyadong sensitibo ang damdamin nila para umupo ng sabay-sabay. Una kong tinawag ang anak ko. Hindi ako nagbigay ng espesyal na dahilan. Sinabi ko lang na makikipag-usap ako sandali. Tahimik siyang umupo sa harap ko. Tinitingnan ko ang mukha ng anak ko at naisip ko, kailan pa tumanda ang anak na ito? Ang responsibilidad at katotohanan ay nagpapabago sa tao ng mabilis at nakita ko iyon sa mukha niya. Sinabi ko sa anak ko, ang hindi magkaroon ng anak ay hindi ibig sabihin na nagkamali sa buhay. At hindi rin ibig sabihin na mali ang pagsasama ninyo. May anak na ako at may manugang at sapat na iyon. Sana raw ay huwag nilang pahirapan ang isa't isa dahil lang sa kaisipan na hindi sila magkaroon ng anak. Yumukod ang anak ko nang marinig niya ang sinabi ko. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko na maraming iniisip sa katahimikan na iyon. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Hindi ito oras para magtanong kung sino ang nagkamali, kundi oras para isipin kung paano ninyo haharapin ang problema ng magkasama. Hindi niya raw dapat payagan si Mina na makaramdam na siya lang ang may responsibilidad
at huwag din niyang pahirapan ang sarili niya. Pagkatapos ng ilang oras, tumango ang anak ko at sinabi niya, "Opo," nang mahina. Naramdaman ko kung gaano kabigat ang isang salita na iyon. Alam ko rin na kahit sinabi niyang opo, hindi agad susunod ang puso niya. Pero noong araw na iyon, sapat na ang isang salita na iyon. Pagkatapos, tinawag ko si Mina ng solo. Medyo kinabahan siya nang umupo sa harap ko. Naawa ako sa kanya. Hindi siya ganoon katigas noon sa harap ko. Sinimulan ko ang usapan ng napakalambot ang boses. Sinabi ko kay Mina, "Kahit wala kayong anak, masaya na ako. May pamilya na kami. At sapat na ang bahay na ito para sa akin." Sana raw ay huwag niyang sisihin ang sarili niya dahil lang sa hindi sila magkaroon ng anak. Malinaw kong sinabi na hindi lang siya ang may responsibilidad doon. Habang nakikinig si Mina, nakayuko lang siya. Hindi ko pilit na pinaangat ang tingin niya. Sa halip, dahan-dahan akong nagpatuloy sa pagsasalita. Sana raw ay huwag nilang saktan ang puso ng isa't isa dahil sa problema sa anak. Oras na para mas lalo nilang alagaan ang isa't isa. Ang kaisipan na baka hindi sila magkaroon ng anak ay hindi dapat yumanig sa relasyon nilang dalawa. Sa sandaling iyon, medyo niyanig ang balikat ni Mina. Hindi siya umiyak, pero halatang pinipigilan niya ang damdamin. Nang makita ko iyon, hindi na ako nagsalita ng marami. Sinabi ko na magaling siya at masipag siyang namuhay simula nang pumasok siya sa bahay na ito. Hindi raw magbabago ang katotohanang iyon, may anak man o wala. Matapos ang matagal na oras, sinabi ni Mina, "Salamat po, maikli lang ang salita, pero naramdaman ko na may inilapag siya na nakatago sa loob niya." Sa reaksyon na iyon, naisip ko na tama akong nagkuwento. Kahit hindi man namin malutas ang lahat, nabigyan ko siya ng pakiramdam na hindi siya solo. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi agad lumiwanag ang hangin sa bahay. Tahimik pa rin at maingat pa rin. Pero iba na ito sa dating malamig na katahimikan. Hindi ito katahimikan na nanggagaling sa pag-iwas, kundi katahimikan na nanggagaling sa pagkaingat sa isa't isa. Nang maramdaman ko ang pagbabago na iyon, naisip ko na hindi pa gumuho ang pamilya namin. Niyanig man, pero nananatili pa rin ang tali ng pagmamahalan. Hindi ko alam kung gaano katagal mananatili ang tali na iyon. Pero noong araw na iyon, pakiramdam ko, nagkaroon kami ng tahimik na pangako na hindi na namin sasaktan ang isa't isa. Pagkatapos ng araw na iyon, medyo nagbago ang panlabas na atmosfera ng bahay. Parang ang bigat na hangin ay medyo lumiwanag, gaya ng hangin pagkatapos huminga ng malalim. Mukhang bumalik na ang anak ko at si Mina sa normal na buhay. Sa umaga, naghahanda sila para sa trabaho at sa gabi, nagkukuwento sila sandali tungkol sa araw nila. Sa pagkain, hindi na sila masyadong maingat na tahimik at minsan, nagkakaroon ng tawanan dahil sa maliliit na kwento. Sa panunood ko, sinubukan kong maging payapa. Hindi man sila nagpapakita ng pagkasisi sa isa't isa at nabawasan din ang pakiramdam na nagtutulakan sila dahil sa problema sa anak. Pakiramdam ko, medyo nakatulong ang sinabi ko. Kaya nagdesisyon akong huwag na itong usisain. Mukhang bumalik na ang normal na buhay sa bahay. Bumalik na sa dating kilos ang anak ko. Nagmamadali siya para sa oras ng trabaho at nakasanayan ko na ring makita siyang nakaupo sa sofa pagkatapos ng trabaho. Minsan, nakaupo sila ng magkatabi ni Mina at nanonood ng telebisyon at sa weekend, magkasama silang namamalengke. Sa labas, hindi nagbago ng malaki ang itsura nilang mag-asawa kumpara bago ang pagpapatingin. Si Mina rin ay mukhang hindi nagbago. Tahimik pa rin siyang nagpatuloy sa trabaho sa loob ng bahay at nagpakita pa rin ng paggalang sa tuwing nagkikita kami. Ngumingiti siya kapag kailangan at tumatango kapag nakikinig sa sinasabi ko. Para sa mga taong nakakakita, baka mukha siyang nagbaba na ng pasanin. Pero naramdaman ko, ang pagbabagong iyon ay hindi nagmula sa puso. May nananatiling hindi maipaliwanag na anino sa mukha ni Mina. Kahit anino, hindi ito mukha ng umiiyak o malungkot. Sa halip, mas kalmado at maayos kaysa dati. Pero, iba ang kalmado na iyon sa dating naturalesa. Kapag ngumingiti si Mina, parang humihinto ang ngiti bago pa man dumating sa mata. Madalas, umaangat ang dulo ng labi, pero nananatili ang tingin. Kapag nagsasalita, pinipili lang niya ang mga kailangan. At halos wala siyang sinasabing walang kabuluhan. Parang may mahigpit siyang hawak sa loob ng puso.
Kakaiba rin si Mina kapag solo sa bahay. Dati, tumutunganga lang siya sa labas ng bintana habang naghuhugas ng pinggan. Pero ngayon, mas madalas na iyon. Kumikilos ang kamay niya, pero parang nasa ibang lugar ang isip. Madalas din siyang magreaksyon ng isang hakbang na mabagal. Kapag tinatawag ko, sa gabi, mas lalong tumatahimik si Mina. Kahit nasa iisang kwarto sila ng anak ko, minsan, parang nasa ibang mundo siya. Mukhang sinadya ng anak ko na huwag siyang galitin at nagpapakita siya ng pagkaingat na huwag guluhin ang atmosfera. Ang pagkaingat na iyon ang lalong nagpabalisa sa akin. Minsan, mukha silang ayos lang, pero parang pinilit na gawin ang ayos lang na iyon. Marami na akong nakitang ganoong tao. Noong bata pa ako, at kahit tumanda na, sinasabi nilang inayos na nila ang isip nila. Pero ang totoo, isinara lang nila ang puso nila habang namumuhay. Naramdaman ko ang ganoong aura sa mukha ni Mina. Isang araw, huminto si Mina habang naghuhugas ng tasa sa kusina. Patuloy na umaagos ang tubig, pero hindi siya gumagalaw. Nang lumapit ako, nagulat siya at kumilos ang kamay niya. Nang tanungin ko kung ayos lang ba siya, ngumiti siya na parang walang nangyari. Pero, ang ngiti na iyon ay parang minadaling kinuha. Sa sandaling iyon, sigurado ako, hindi pa naayos ang puso ni Mina. Kahit mukhang bumalik na, sa normal ang buhay, may nananatili pa ring hindi mapakali sa loob. Masyadong maraming kaisipan ang nananatili sa mukha ni Mina para masabi na tinanggap na niya ang problema sa anak. Alam ko ang katotohanan iyon, pero hindi ko na inulit ang usapan. Marami na kaming napag-usapan, at kung kukulitin ko pa siya, baka lalong magtago si Mina sa loob. Kaya naman, nagdesisyon akong manood na lang. Ang mga pagbabago na nararamdaman ko, hindi man niya sinasabi, ay sinasarili ko lang. Noong panahong iyon, gusto kong maniwala na ang anino na iyon ay kusa lang naliliwanag paglipas ng oras. Hindi naman kasi laging nananatili ang puso ng tao sa iisang pupwesto, pero kasabay noon, naramdaman ko rin na ang anino na iyon ay hindi lang simpleng pagkabahala o panandali ang kaba. Masyadong tahimik at matigas, kaya parang damdamin na lumalim na. Pagkatapos ng araw na iyon, nagpatuloy ang buhay ng anak ko at ni Mina at mukhang naging matatag ulit ang bahay. Pero, alam ko, hindi pa nalilinawan ang anino na nakakubli sa puso ni Mina. At may kaunting kaba sa puso ko na baka ang anino na iyon ay magpakita sa ibang anyo balang araw. Ganoon lang lumipas ang oras. Walang malaking pangyayari, walang kapansine-pansing away. Ilang beses nagpalit ng panahon, at tahimik na nagpaplano ang anak ko at si Mina. Nalaman ko lang iyon nang huli na. Isang araw, maingat na nagkuwento ang anak ko. Nag-iisip daw silang lumipat at mamuhay ng solo. Maingat ang pananalita at halatang tinitingnan niya ang reaksyon ko. Nang marinig ko iyon, hindi ako nakapagsalita sandali. Ang salitang bumukod ay laging gumagalaw sa puso. Akala ko noong nagpakasal ang anak ko, handa na ako. Pero nang sinabi niyang aalis na sila, may panibagong damdamin ang lumabas. Hindi man ito tampo, kundi pakiramdam na iiwan na talaga niya ang bahay at papasok na siya sa sarili niyang buhay. Hindi pinalawig ng anak ko ang dahilan. May problema raw sa distansya ng trabaho at gusto raw nilang subukan ang buhay nilang dalawa. Hindi niya binanggit ang problema sa anak. Pero, alam ko, may anak man o wala, ang pagpiling ito ay desisyon nilang dalawa. Iyon ang lalong nagpakalma sa akin. Tahimik lang na tumango si Mina sa tabi niya. Hindi man kinakabahan ang mukha niya, pero kalmado pa rin ang ekspresyon. Pero, iba na ang kalmado na iyon kumpara dati. Naramdaman ko ang tibay sa likod ng kalmado. Ekspresyon iyon na galing lang sa isang taong niyanig, pero nanindigan. Nang makita ko ang mukha niya, naisip ko na hindi lang pinadaan ni Mina ang oras na iyon. Hindi magulo ang paghahanda sa paglipat. Hindi sila kumuha ng malaking bahay at hindi rin sila bumili ng maraming bagong muebles. Ang mga kailangan lang ang inayos at dinala nila ng isa-isa. Bago umalis, maayos na inayos ni Mina ang trabaho sa loob ng bahay. At tahimik naman dinala ng anak ko ang mabibigat na gamit habang nakikinig sa sinasabi ko. Ang sitwasyon na iyon ay kakaibang mas nagpamukhang matanda sa kanila kaysa noong araw ng kasal. Nakatayo ako sa kusina at tinitingnan ko silang dalawa habang nagdadala ng gamit.
Natural na sinabi ng anak ko kay Mina na huwag magdala ng mabibigat at si Mina naman ay hindi tumutol. Kung dati, baka sinabi ni Mina na ayos lang at siya ang nauna, pero noong araw na iyon, tahimik lang siyang nakatayo sa tabi ng anak ko at nag-aalaga ng mga kailangan. Naramdaman ko ang tiwala nila sa isa't isa sa sitwasyon na iyon. Bago umalis, nagbigay galang si Mina sa akin. Hindi siya nagsalita ng mahaba, pero malinaw niyang sinabi, "Salamat po." Tumango lang ako. Naramdaman ko na alam na namin ang pinagdaanan ng isa't isa, kahit hindi na kami magsalita ng marami. Nang sumara ang pinto at solo ulit ako sa bahay, matagal akong nanatili sa pwesto. Biglang lumaki ang bahay at kasabay noon, tumahimik. Kung dati, baka naramdaman ko ang loneliness. Pero noong araw na iyon, kakaibang kalmado ang puso ko. Mas malaki ang ginhawa na maayos silang umalis, kaysa sa kawalan dahil umalis ang anak ko. Pagkalipas ng ilang araw, nagkuwento ang anak ko at si Mina tungkol sa bagong bahay nila. Hindi raw malaki, pero sapat na raw para sa kanilang dalawa at nagsasama raw sila ng maayos. Hindi pa rin lumabas ang problema sa anak, pero parang natural lang iyon. Naramdaman ko na hindi na iyon ang sentro ng relasyon nila. Sa tuwing dumadalaw silang dalawa, mas lalo kong nararamdaman iyon. Iba na ang ugali nila sa isa't isa. Hindi man sila mas lalong nagsalita at hindi man sila mas lalong naging sweet, pero mas matatag ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Alam ni Mina na maghintay sa salita ng anak ko at inuuna ng anak ko ang ekspresyon ni Mina. Mukhang nababasa nila ang estado ng isa't isa nang hindi nagsasalita. Sa panonood ko, naramdaman ko ang kasiyahan. Kahit wala silang anak at kahit umalis na sila sa bahay, magkasama silang namumuhay at nagtiwala sa isa't isa. Noon ko lang natanggap ng mas malinaw na hindi kailangang maging pareho ang anyo ng pamilya. Nakatayo ako sa bintana at matagal na tiningnan ko ang likod ng dalawa na bumabalik sa bahay nila. Kung dati, baka ang pagkabahala ang una kong naramdaman. Pero noong araw na iyon, mas malaki ang tiwala kaysa sa pagkabahala. Naramdaman ko na ang katotohanang walang anak ay hindi nagpapabakante sa buhay nila, kundi pinupuno nila iyon sa sarili nilang paraan. Noong panahong iyon, taos-puso akong umaasa na ang pagpiling iyon ay maging mabuti para sa kanila. May anak man o wala, kung magkasama silang namumuhay sa iisang lugar at nagre-respetuhan, sapat na iyon. At sa panahong iyon, ang katotohanang naghahawakan ang anak ko at si Mina ang pinakamalaking ginhawa para sa akin. Ilang buwan ang lumipas, pagkatapos bumukod ng anak ko at ni Mina, nagpalit ng panahon. At kumuha ako ng makakapal na damit sa aparador at pagkatapos ay kumuha ulit ng maninipis na damit. Sa oras na iyon, naniniwala ako na maayos silang namumuhay. Sa tuwing tumatawag sila, sinasabi nilang walang problema. At mukhang wala ring malaking problema kapag dumadalaw sila. Kaya naman, nang dumating ang anak ko ng walang abiso, hindi ko iyon pinansin sa simula. Nang buksan ko ang pinto, iba ang mukha ng anak ko. Mukha siyang pagod. At higit sa lahat, medyo malabo ang ekspresyon. Hindi siya nakangiti at hindi rin matigas ang mukha, kundi mukha ng taong hindi pa naayos ang isip. Hindi ako nagsalita at pinapasok ko ang anak ko. Naramdaman ko na may dahilan ang pagdating niya, nang ganoon ang mukha. Tinanggal ng anak ko ang sapatos at pumasok siya at matagal siyang hindi nagsalita. Nakaupo siya sa sofa at nakatikom ang kamay at nakatingin sa sahig. Hindi ko siya minadali, mukhang kailangan niya ng oras bago siya magsalita. Nagpakulo ako ng tubig sa kusina at naghanda ng tsaa. At umupo ako sa tapat niya. Habang umiinom ng tsaa, hindi pa rin siya nagbukas ng bibig. Pagkatapos ng matagal na oras, maingat siyang nagkuwento. Parang hindi na raw sila magkasundo ni Mina gaya ng dati. Hindi man sila nagtalo ng malaki at walang sino man ang nagkamali, pero parang may distansya sa pagitan nila. Ang salitang iyon ay hindi sigurado at parang hindi rin siya sigurado. Nagpatuloy ang anak ko sa pagsasalita. Mas nararamdaman daw niya ang distansya ngayon kaysa noong nakatira pa sila sa bahay. Kahit nasa iisang bahay, abala raw ang bawat isa sa sarili nilang trabaho at nabawasan ang oras na nagkukuwento sila tungkol sa araw nila. Dati, nagkukuwento pa raw sila habang kumakain ng hapunan. Pero ngayon, madalas na raw silang huli umuwi, kaya bihira lang silang magkita. Habang nakikinig ako,
Tahimik akong tumango. Maaaring natural na pagbabago iyon pagkatapos nilang bumukod, pero masyadong mabigat ang mukha ng anak ko para tignan lang iyon bilang problema sa adjustment. Mukhang gusto niyang ibahagi ang bigat na iyon sa akin. Lalong nagpabalisa ang anak ko sa pagbabago ni Mina. Ngayon, mas madalas daw lumabas si Mina kaysa sa manatili sa bahay. Hindi raw niya tinanong kung saan siya pupunta at sino ang kasama niya. Nagpakita daw siya ng pagkaingat sa pagsasalita, baka maging parang pagreklamo. Pero lalo siyang hindi mapakali. Dati raw, nagkasama pa sila sa weekend. Pero ngayon, madalas daw na may lakad si Mina. Sinasabi raw ni Mina na may kaibigan siyang kikitain o gusto niya lang solo. Habang sinasabi ng anak ko iyon, hindi siya nagpapakita ng pagsisisi kay Mina. Pero may halong pagkalito na parang hindi niya naiintindihan. Inisip daw ng anak ko na baka pinahihirapan niya si Mina o baka nagkaroon sila ng distansya pagkatapos ng problema sa anak. Pero lalong gumulo ang isip niya habang solo siya, kaya pumunta na siya sa akin. Hindi raw niya alam kung kanino sasabihin, kaya kailangan niyang magkuwento sa nanay niya. Habang nakikinig ako, naalala ko ang mukha ni Mina noong housewarming. Ang ekspresyon na iyon na parang nakatayo sa labas, kahit kasama ng mga tao. Ang hindi maipaliwanag na anino na naramdaman ko noon ay parang nagtatagpo sa sinabi ng anak ko ngayon. Pagkatapos magsalita, matagal na hindi tumingala ang anak ko. Nagpabalisa ako. Hindi ko alam na may ganoong problema pala ang anak ko. Naisip ko na ang kaisipan ko na malulutas ang lahat kapag bumukod sila at mas magpo-focus sila sa isa't isa ay medyo naive. Hindi ako agad nagbigay ng sagot sa anak ko. Hindi ako nagsabi na paghinalaan si Mina at hindi rin ako nagsabi na kailangan niyang mas lalong mag-effort. Nakikinig lang ako hanggang sa dulo. Naramdaman ko na ang kailangan ng anak ko ngayon ay isang pupwesto na makakapaglabas siya ng kwento niya ng ligtas. Sinabi ng anak ko sa huli, hindi man malaki ang problema, pero natatakot ako na baka lalong lumayo kami kung magpapatuloy ito. Ang pinakamatindi raw ay ang maging walang pakialam sa isa't isa. Ang salitang iyon ay nagpakita kung gaano niya pinahahalagahan ang relasyon na iyon. Nang marinig ko ang problema ng anak ko noong araw na iyon, naramdaman ko na bumaba ang isang mabigat na bagay sa puso ko. Naisip ko na baka ang kapayapaan pagkatapos nilang bumukod ay panlabas lang, at ang salita ng anak ko tungkol sa madalas na paglabas ni Mina ay tahimik na gumagala sa utak ko. Pagkatapos umuwi ng anak ko, matagal akong hindi mapakali. Sa labas, nagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Pero sa loob ko, patuloy na bumabalik ang mga salita ng anak ko. Ang salitang parang lumayo, ang salitang nabawasan ng oras na magkasama, at ang kuwento tungkol sa madalas na paglabas ni Mina. Pinagsama-sama ko ang lahat ng salitang iyon, at inisip, pero walang malinaw na sagot, kaya lalong nagpakita ako ng pagkaingat. Lumipas ang isang buwan pagkatapos noon. Kakaibang tahimik ang isang buwan na iyon. Tumatawag ang anak ko gaya ng dati, at nagbabalita rin si Mina. Walang salitang nagpapakita ng kaba, at hindi ko na sinadya na usisain ang problema. Sabi ko sa sarili ko, kailangan pa ng oras. Ang mag-asawa ay hindi naman laging magkasama. Tapos, isang hapon, tumunog ang telepono. Si Mina ang tumawag. Bihira lang siyang tumawag, kaya naisip ko agad kung ano ang dahilan. Naisip ko na baka ambot lang o simpleng kwento. Nang sagutin ko, medyo malakas ang boses ni Mina. Narinig ko muna ang paghinga niya at pagkatapos ay nagsalita siya. Sinabi ni Mina na buntis siya. Nakumpirma na raw sa ospital at maaga pa raw. Inabot ng ilang segundo bago pumasok sa tenga ko ang salitang iyon. Masyadong biglaan. Hindi ako nakapagsalita sandali at nagdagdag ulit ng paliwanag si Mina, parang nagiging balisa. Totoo po, maaga pa, kaya nagpapakita lang ako ng pagkaingat at sinabi ko na sa inyo. Sa sandaling iyon, maraming damdamin ang dumating sa puso ko ng sabay-sabay. Gulat muna, at pagkatapos ay tuwa. Hindi ako makapaniwala na dumating ang anak sa sitwasyon na sinasabi nilang mahirap at mababa ang posibilidad. Habang hawak ko ang telepono, sinabihan ko si Mina ng congrats. Pinilit kong maging malambot ang boses ko. Nagpasalamat si Mina at may halong maingat na kasayahan ang salita niya. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, matagal akong nakaupo sa pupwesto. Ang telepono sa kamay ko ay parang mainit.
At hindi agad kumalma ang puso ko. Kasinungalingan kung sasabihin kong hindi ako masaya. Ang katotohanang nagbuntis ang dalawa na sinasabing nahihirapan ay parang himala. Pakiramdam ko, ang lahat ng problema at kaba noon ay nabayaran ng sabay-sabay. Pero hindi nagtagal ang tuwa na iyon. Nang medyo kumalma ang tuwa, may panibagong kaisipan ang maingat na lumabas. Naisip ko, masyadong biglaan. 1 buwan pa lang, sinabi ng anak ko na lumayo sila ni Mina. Nabawasan daw ang oras na magkasama at madalas lumabas si Mina. Sa sitwasyong ganoon, ang balita tungkol sa pagbubuntis ay hindi madaling tanggapin. Sinisi ko ang sarili ko. Bakit ka ganyan mag-isip? Bakit ka nagdududa sa harap ng magandang balita? Sabi ko sa sarili ko, ang anak ay blessing, at ang buhay na mahirap makuha ay hindi kailangan pang tanungin ang proseso. Pero ang kaisipan ay hindi humihinto sa gusto mo lang. Sa utak ko, natural na pinagsama-sama ko ang mga oras. Ang mga salitang narinig namin sa ospital, ang resulta ng test ng anak ko, ang paliwanag na mahirap magbuntis, at ang panganib sa late pregnancy. Ang lahat ng kuwentong iyon ay malinaw pa sa alaala ko. At ang pagbubuntis ng biglaan ay hindi ko kayang punan ang puwang. Lalo na, naalala ko ang sinabi ng anak ko. Ang madalas na paglabas ni Mina, ang salitang iyon ay tahimik na nabuhay ulit sa puso ko. Sinubukan ko ring huwag bigyan ng kahulugan noon. Naisip ko na baka makipagkita lang siya sa kaibigan o gusto niya lang solo. Pero, nang balikan ko ngayon, ang madalas na paglabas na iyon at ang balita tungkol sa pagbubuntis ay parang nasa iisang linya. Nang maisip ko iyon, pinigilan ko ulit ang sarili ko. Hindi mo dapat husgahan batay sa imahinasyon. Wala ka pang alam. Si Mina ay naging masipag at walang malaking problemang ginawa sa bahay na ito. Higit sa lahat, siya ang taong nakasama ng anak ko sa mahirap na oras. Hindi tama na pagdudahan ang ganoong tao nang walang dahilan. Sabi ko sa sarili ko, pero may maliit na tinik ng pagdududa ang nanatili sa puso ko. Ang pagdududa na hinaluan ng tuwa ay hindi man lumabas. Pero hindi rin ito nawala. Noong gabing iyon, matagal akong nakatayo sa bintana at tiningnan ko ang labas. Alam kong dapat akong mag-congratulate, pero hindi ko maintindihan kung bakit gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko pa sinabi ang kuwentong iyon sa anak ko. Ang katotohanang si Mina ang unang tumawag, at ang kaisipan na lumabas sa puso ko ay sinasarili ko lang. Pakiramdam ko, hindi pa oras para sabihin. Masyadong maraming damdamin ang naghalo-halo, at mahirap malaman kung alin ang totoo kong damdamin. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog agad. Kahit magandang balita, hindi ako.